Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Scorpio, pauna mensahe po ninyo for general life. We have 7 of Swords. Ayan. So, mag-iingat po kayo. Okay? Warning ito sa inyo na iba yung pag-iingat ang kailangan ninyong gawin in any area of life kasi yung mga naririnig ko kanina pa, traidor. So, pwedeng merong mga tao dito magta-traidor sa inyo, no? But of course, this is not a message for everyone, okay? This is a reading for the collective. Kaya pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. So, but yun nga, pwedeng meron traidor, no? Sa paligid ninyo. Kaya, huwag kayo masyado magtitiwala sa mga tao, no? 100%. Do not give your trust, no, to them asa ngayon because you never know kung sino nga ang pwedeng mag-traidor sa inyo rito. That could be someone na very pretentious, baka nagpe-pretend na mabait, na loyal, na sincere sa inyo, pero baka this person is just gathering information from you, no? And this person might use that against you. Kaya wag kayong wag kayong magtitiwala 100% sa mga taong ito. And gamitin niyo yung inyong radar, no? You are the person na merong pinakamalakas na na psychic abilities, no? Yung intuitive abilities ninyo are always on point. So gamitin niyo yan to your advantage, no? Malakas ang inyong radar, ang inyong pakiramdam. Kaya pakinggan ninyo lagi, no, ang signal ng ninyo, ng intuition ninyo, kasi you will always be given signal dito, no, na kailangan mong pag-ingatan ng isang tao, kailangan mong maging aware ka sa lahat, no, ng interactions niyo, yung mga ganon. So, your intuition will signal, no, will give you a signal, no, na kailangan pag-ingatan, no, if there is something wrong with the person that you are dealing with, laging mag-warning, no, yung inyong intuition. Kaya pakinggan ninyo yan. So, what else? We have 6 of Cups. Ayan. So, for others of you, no, baka meron ditong, meron balak kayong, tawag dito, umuwi. And sa pag-uwi ninyo to, baka magbabalik kayo pwedeng sa lugar kung saan kayo lumaki, saan kayo pinanganak, or maybe you are coming back to your family. Baka pa siya lang ito na gagawin ninyo, quick visit, mga ganun. Or, pwede rin na you are coming back to your children, to your loved ones, no? So, pwedeng ganun. Speaking of pagbabalik, kasi there is homecoming dito. But speaking of pagbabalik, meron din ditong tao na you have history with, no? Pwedeng ex-boyfriend ninyo, ex-girlfriend, ex-asawa, ex-kaibigan, no? So, pwedeng merong ma-encounter kayong muli, no, na ganun. At baka ito ay magta-try uli, no, na bumalik sa buhay ninyo. And maaaring ito yung taong kailangan mo pag-ingatan, no? Kailangan ninyo mag-ingat na huwag kayong magtitiwala agad-agad, no? Do not trust, no, that person agad-agad. Depende sa kung ano yung purpose ng pagbabalik nito sa'yo. Tignan ninyong maigi, okay? Kasi maaaring nasaktan na kayo ng taong ito before. So, yun, wag na kayong muling babalik sa ganong sitwasyon na muli kayong saktan ng taong ito. Okay? So, tignan natin. Anong mensahe para sa inyong money, career, and finances? We have 9 of Swords. Ayan. So, 9 of Swords is about anxiety, worries. So, siguro merong sitwasyon kayo rito sa related sa inyong money, career, and finances na pinagwo-worryhan ninyo, no? Nag-aalala kayo, ipinag-aalala ninyo. Pwedeng may mga challenges, pwedeng may problema, no, na kinakaharap kayo pagdating sa inyong kapirahang aspeto, pwedeng trabaho, career, no, business. So, siguro may issue kayo, no? Baka meron kayong ang tawag dito, meron kayong ipinag-aalala, no, sa mga bagay na ito. Kaya you know what, as much as possible, i-transmute ninyo, no, yung negativity na yan. Kasi that's going to attract more of it. Now, that's going to attract more negativity into your life. Kaya, kung meron kayong problema, meron kayong hindi magandang
pinagdadaanan sa inyong money, career, and finances. Try to transmute it into something positive. Okay? Try to transmute it into something more positive para mahanap ninyo yung solusyon agad. Okay? So, what else? We have the Chariot. Oh, that's really good. That's really beautiful. Kasi may tagumpay dito. Mapapagtagumpayan ninyo yan, and you will be able to figure out which way you are heading. Makikita ninyo rito ang direksyon na dapat ninyong tahakin. You will be able to figure out where you are going. So, ayun, maganda to. Mapagtatagumpayan din ninyo kung ano man ang sitwasyon na to. Kaya, tsaga-tsaga lang. Okay? So, for your relationships, we have judgment. Ayan. So, decision making din ito, Pagdating sa inyong relationship, this is also decision making that you need to make sa ngayon. Probably, problema na to dati pa, Pero, baka hindi ninyo to binibigyan ng pansin. Ini-ignore nyo lang siguro ang problemang ito. Pero, ito na naman. Bumabalik na naman siya. Kung ano man ito, kailangan na ninyo itong harapin sa ngayon. Parang, sinasabihan na kayo sa ngayon na, teka lang, paulit-ulit na to, hindi nyo pa to tinitignan, hindi nyo pa to inaasikaso. So, now is the time that you really need to look into it. Pag-desisyonan nyo na to, tignan nyo na kung ano ang pwede ninyong magawa rito para ma-solve ninyo yung problemang ito. Okay? Hindi bukas, hindi mamaya, but ngayon na. Okay? So, what else? We have the Emperor. Ayan. So, this is really good. Maganda, Kasi dito, mapagtatagumpayan mo. So, masasolve mo yan. Maayos mo yan. Pagdating naman sa inyong relationships, same thing. You will be able to fix it, Kasi may Emperor tayo. So, this is about organization. This is about fixing, putting things in a good shape. Kaya, maayos mo din ito. So, this is really good. Maybe, kailangan mo lang dito ng pagkikipag-usap na maayos. Kailangan mo lang pag-isipan mabuti, Huwag pairalin wag pairalin yung init ng ulo, magpasensya, And, ayusin, So, yan ang napipick up ko dyan for some of you. So, tignan natin kung ano ang inyong final message. And by the way, I would like to say thank you for all the support na binibigay ninyo sa aking channel, for subscribing. And if you haven't subscribed yet, please subscribe na po. Meron tayong uploads po every day. At tsaka yung mga hindi nag-skip ng ads po, maraming salamat sa oras ninyo and sa support. At tsaka for sending me donation. Maraming salamat sa mga super thanks. Final message ninyo po, journey. Sabi dito, focus on how far you have come, not how far you have to go. You will find help in unexpected places. Ayan. So, wag na ninyong isipin, kung gaano pa kalayo yung journey na dapat ninyong gawin. Gaano pa kalayo ang kailangan ninyong tahaking daan, wag na ninyong isipin yon. Ang mahalaga, ang isipin ninyo, i-cherish ninyo na kung saan na kayo nakarating. 'Di ba? Yun ang i-cherish ninyo na nakarating na kayo sa ganitong punto with all the energy and effort na binuhos ninyo sa inyong ginagawa or sa kung ano man ang journey na to, kung para sa ano tong journey na to. So, yung accomplishment ninyo, yun ang i-cherish ninyo na you have come to this far. 'Di ba? Rather than problemahin ninyo at isipin ninyo kung gaano pa kalayo ang pupuntahan ninyo para marating ninyo yung tagumpay. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.